Kahapon, yung last day nga pala namin dito sa Boracay. So, bago kami mag-check out, ay nag-almusal muna kami ni Neil dito dahil ito yung paborito niyang almusal dito. So, ang in-order kong aming almusal ay American breakfast. So, parang lunch na rin, kasama na yung lunch. Kasi nga after namin dito mag-check out ay wala na kaming pananghalian. Dire-diretso na ang aming biyahe. Hindi talaga ako nagbe-breakfast sa umaga dahil hindi ako sanay kasi okay na sa akin yung kapilang. Pero ngayon ay nag-order ako ng aking almusal. So, parehas ang aming in-order, dalawa ni Neil. Hindi ko nga ito naubos at pinaubos ko sa kanya. After namin mag-breakfast ay pumunta ako doon sa front beach dahil hindi nakasama si Neil. Ayaw daw niya kasi nga napakainit. So, pumunta ako dito. Ito yung pinaka-front, yung pinaka-white beach. Kaya lang, medyo madumi siya ngayon dahil nga amihan daw. Kaya doon sa pwesto na aming pinagtirahan, aming pinag-istihan pala na hotel, doon yung white sand ngayon. Ito talaga ako dito mag-isa dahil sabi ko hindi ko pa nakikita yung pinaka beachfront talaga ng Boracay. Ito yung pinaka main. So pagdating ko ng hotel ay nag-impake na kaagad ako dahil nga maaga kaming mag-check out dahil alam nyo na pagka pumupunta ka dito sa Boracay, ang dami nyong babiyahiin. Sasakay pa kayo ng e-bike ba yun? E-trike, tapos sasakay pa kayo ng boat, mag-ano pa kayo, pipila pa kayo sa mga ticket. Kaya sabi ko mas maaga tayong mag-check out kasi para may time kami. Pakainit nga ng araw na to ng pag-check out namin ni Neil, 31 degrees yung weather dito sa Boracay. Kaya tinulungan na kami ng staff ng hotel na ilagay yung aming luggage doon sa e-trike na tinawag nila. Kasi itong e-trike hindi sila pwedeng pumasok doon sa harap ng hotel, kaya dito sila sa likod dumaan. So itong e-trike na to mula doon sa aming hotel, ang binayad namin is 250 hanggang port na yon. Then pagdating doon sa port ay kumuha kami ng ticket para sa ferry. Itong ferry naman ay 50 pesos lang yung bayad namin. Murang-mura siya. Mas mahal kasi pagpapasok ka ng Boracay, pagpalabas mura na siya. So pagdating doon sa may port na yon ay sasakay na naman kami ng tricycle. Kumuha ako ng ticket. Dito medyo mahal, 75 ang isa ng tricycle. Dalawa kami kaya 150 yung binayad namin. So sumakay din naman si Neil kasi para ma-experience niya yung tricycle. First time nito may ka-experience ng tricycle kaya pinasakay ko na talaga siya dito. So pagdating dito sa airport, siksikan na naman yung mga tao kasi magsibalikan na yung mga tao pabalik ng Manila. Super smooth nga yung aming travel papunta at pabalik ng Manila dahil maganda yung panahon, hindi siya maulan. So pagdating dito sa Pasay, dito kami nag-book ng aming hotel dahil nga kinabukasan ay flight na naman namin papuntang probinsya, 'di ba? Ang busy namin. So pagdating ng hotel ay binilahan ko si Neil ng donut, yung Mr. Donut na chocolate ba yung tinatawag nila na masarap. Kaya ayan, kumain siya kaagad dahil nagutom. So after niyan ay bumaba kami doon sa hotel, kumain kami ng dinner. Ito na yung aming in-order, nag-rice kami. So in-order ko ay isang buong bangus, napakasarap. Ako lang kumain yung buong bangus na grabe, napakasarap. Tapos kinabukasan ay nag-breakfast ulit kami dito dahil maaga kaming aalis kasi bago mag-traffic ay kailangan makaalis na kami kahit malapit lang. Traffic kasi sa Maynila, hindi mo alam kung hanggang kailan or hanggang anong oras matatapos, kaya inagahan na namin. So pagdating namin sa airport ay pumila na kami kaagad at nag-check-in na. Then after 1 hour ay nandito na kami sa aming probinsya sa Bacolod Airport.